Na-rape? Na-rape po ako, Your Honor. Yung musical director? Yes po. Kasi there are a lot of definitions of rape. You know. How did you say it's rape? Handa po akong ikwento po dito yung nangyari. Pero ako po ay natatakot na baka po ako po ay balikan po ng mga taong ito. Kung ano po, hihingi po ako ng tulong po sa inyo, Senator Jinggoy and Senator Robin, na ako po ay magkaroon po ako ng lakas ng loob para po masabi po itong story ko po. For 19 years po, ay kinip ko lamang po ito dahil sa takot ko nga po sa kahihiyan. Hindi ko hiyang nga po talaga ako, lalo na po nung panahon na yun dahil nung dinunog ko nga po ito noon, yung mga nandun po sa loob ay parang dismiss lang po nila yung sinabi ko na parang mag-move on ka na lang kasi kalakaran yan dito. Nilolabel pa po nila ako na homophobic daw ako kaya ako nare-reklamo yung tao. I was only 15 years old at that time, Your Honors. So wala po talaga akong lakas ng loob. Nung mangyari parang yung pang-abuso po sa akin, wala po akong lakas ng loob talaga. Contestant pa lang po ako noon. And may power talaga po siya over us, over me. Kaya hindi ko po nasabi talaga agad. Even nung sinabi ko po sa parents ko yan, galit na galit po sila, iyak na lang po kami ng iyak. Particularly yung lolo ko po. Kinamatay na nga po ng lolo ko dahil sa sama ng loob niya. 2 years after, namatay po yung lolo ko kasi sa sama ng loob na po dyan kasi hindi po ako nabigyan ng katarungan po. So nangyari po sa akin. Okay, DOJ, what are the legal remedies that Mr. Santos can avail, considering the circumstances or statements he just gave? Kasi, is there a prescriptive period sa rape? Sir, yes. Ilang taon? I think, sir, it's 20 years, but I'll check po because he is a minor when the crime was committed. So baka po mas matagal po yung prescriptive period niya. But for grave offenses po, it's 20 years na pwede pa siyang mag. Are you I'll contemplating? check po the exact years. Mr. Po. Santos, are you contemplating of filing charges Yes against the po. musical director? Yes po, Your Honor. Even though, Kasi ang tagal ko na po talagang gusto po kaya lang natatakot po talaga ako and wala po akong means. Kaya Your Honor, ako po ay naniniploid po sa inyo. Hindi po ako kasi ako na po nitong tinago lang po sa ano ko po eh. Yung after po nung no, that's why yung after po nung nagreklamo kami sa GMA, nung natanggal po ako sa GMA, halos gumapang po kami para lang mabuo ang career ko. Kami po ng manager ko, dito po yung manager ko, si Kuya Kokoy. that's why we are here investigating in aid of legislation. Kasi I've heard being members of Showbiz together with Senator Robin, this has been prevalent since the 90s. That's why we're going to submit, maybe the committee of Senator Robin is going to submit a committee report with regard para matigil na itong sexual harassment within the movie industry. This has been going on since early 90s. Yun po nung nangyari. Hindi lang lalaki ha. Pati babae. Hindi lang lalaki.
Yun po, sobrang gumapang po kami and nagpasalamat na lang po talaga ako na yung mga interviews ko po actually nung sinasabi kong marami pong beses na gusto ko sumuko na kasi dumating po talaga sa point na parang gusto ko na rin pong tapusin po yung buhay ko kasi kaya rin po yung breadwinner ng family ko. So, hirap po talaga ako kung paano ko po itatago yung family ko na napigilan po yung mga opportunities po sa akin. Kumusta naman ang career mo ngayon? Sa ngayon po, wala po akong Umalis ka sa GMA7. Di ba lumipad ka sa TV5? TV5 po ako, pero You were asking for a release from GMA7, correct? yes po. Oh. Yes po, Your Honor. You transferred to TV5. Yes po. Oh, what happened there? Binigyan po nila ako ng opportunity na makapag-show sa weekly show din po nila. Pero eventually, ay hindi naman po nag-prosper yung shows at nawala din po ako. Wala rin nangyari. Yes po. At ayun po, napapasok na po ako sa teatro. At thankfully po ay dumating po yung pangalawang parang second read po nung career ko nung nabigyan po ako ng opportunity po sa Miss Saigon po. Nakapasok po ako sa Miss Saigon. Doon lang po talaga nabuhay lang ulit yung confidence ko na halos nasira na po parang pinrevent na po ang ano ko, yung opportunities ko po, yung mga kakataon ko po dito sa Pilipinas. And thankfully po nabigyan po ng opportunity sa international stage. Very good.